Hello po at maligayang pagbabalik. Narito po ang compilation videos na mula sa Injustice Stories playlist na sana po ay magustuhan po ninyo. Maraming salamat po. Unang video. Nagulat ako nung matuklasan kong na may kapatid pala ang aking mister. Nalaman ko ito ilang linggo bago pa kami ikasal. Ang ganitong bagay, lalo na sa taong makakasama mo habang buhay, ay hindi dapat inililihim. Nalaman ko ito nung nalaglag ng nanay ng fiancé ko ang kanyang pitaka at merong nalaglag na litrato na 2 batang lalaki. Nung nakita ko ito, hindi ko naiwasang magtanong at iba ang kanyang reaksyon. Naghahalong lungkot, pangungulila at inis, kaya mas lalo akong na-curious. Sabi ng nanay ng kasintahan ko, panganay na anak niya iyon at iyon lamang ang kanyang sinabi. Hindi ko na ito pinilit o inusisa pa dahil mukhang ayaw niya itong pag-usapan. Kaya tinanong ko mismo ang fiancé ko. Una nagulat siya kung paano ko nalaman pero hindi naman niya ito itinanggi. Bagkus, ang reaksyon niya ay nahihiya. Ilang mga taon na ang nakakalipas nung itinakwil ang nakakatanda niyang kapatid ng kanyang mga magulang dahil ito ay laging nagbibigay ng sakit ng ulo, nagpapahamak, matigas ang ulo, pasaway at masama din ang ugali. Ang nakapagputol ng pisi ng kanyang mga magulang ay isang beses meron itong naagrabyadong babae. Hindi daw niya ito nobya at nais siyang idemanda. Ang demandang maaari siyang makulong dahil sa kabastusan nito. Nagkaharapan sa korte at dito nagbayad na lamang ng multa o danyos ang mga magulang ng fiancé ko at matapos nun, pinalayas na nila ang kapatid niya. Magmula noon, hindi na nila ito nakita na kahit bata pa daw ito, palaging lapitin ng gulo. Nung kabataan nila, naibahagi din niya sa akin na madalas sa tuwing naglalaro sila, sinisira ng kanyang kuya ang kanyang laruan. At kapag umiiyak siya, ang lumalabas ang fiancé ko ang may kasalanan. Maraming beses itong nangyari sa kanilang bahay, sa paaralan, o basta sa oras na kumilos ito, may magnet ng gulo. Akala ko nagmamalabi sa pagkwento ang fiancé ko, hingil sa kanyang kuya, kaya naman nakaramdam ako ng kaunting pagdududa. Pero hindi ko din naman alam ang tunay na nangyari. At batid kong hindi naman nila iyon gagawin kung wala itong ginawa o rason kaya humantong sa ganito. Mabait, responsable naman ang fiancé ko. Mahal ko siya, hindi ko maimahe ang sarili ko na wala siya sa tabi o piling ko. Inisip ko na lang may dahilan ang kanyang paglihim at marahil nahihiya sa ginawa ng kanyang kuya. Kaya mas pinili niya itong huwag sabihin sa akin. Ang mahalaga, sinabi pa din niya ang totoo na hindi ito humadlang para hindi ko ituloy ang aming kasal. Naidaos namin ang aming kasal. Pinakamasayang araw ko iyon dahil naselyuhan na ang aming pagmamahalan. Maayos ang lahat. Masaya ang aming pagsasama. Isa siya sa accountant sa negosyo ng aking ama. Habang ako naman ang namamahala ng coffee shop na inata sa akin ng aking ama na bantayan pansamantala habang tinatapos ko ang aking master's degree sa edukasyon dahil nais kong magtayo ng sarili kong maliit na preschool. Hanggang isang araw sa nalalapit na bagong taon, nakangiting ibinalita sa akin ng mister ko na nagkita sila ng kanyang kapatid. Nakangiti niyang sinabi na nagkataon na nagkita sila sa isang mall. At dahil sa tagal din ng panahon, kahit na balibaliktarin man ang mundo, magkadugo, magkapatid, at magkapamilya pa din sila. Kaya naman inimbitahan niya na pansamantalang tumuloy ang kanyang kuya sa aming bahay. Natuwa din ako dahil mahalaga din sa akin ang magkaayos silang buong pamilya, lalo na magpapalit na ang taon. Bagong taon, bagong pag-asa, bagong pagsisimulang muli. Iyan din ang nasabi ng aking mister na inaasahan na mangyayari. Nagagalak akong makilala ang maswerteng babae ng kapatid ko. Wika ng kuya nito. Kinamayan ko siya at ako ay ngumiti. Ako din, nice to meet you. Nagsalo-salo kami nung gabing iyon. Nagkwentuhan kung ano ang mga ginawa niya o mga lugar na napuntahan niya.
Masaya kaming nakikinig sa kanyang mga istorya at sa isip-isip ko, mukha naman siyang mabait kumpara sa mga narinig ko sa mga kwento ng aking mister. Sa mga araw na naglagi siya sa bahay, natutuwa ako dahil sa tingin ko parang nag-reconnect ang magkapatid. Nakita ko siyang nagluto, nagbanding silang magkapatid, pero kulang na lang ay ang kanyang mga magulang. Sa ilang araw naming magkakasama, halata sa mister ko na nangulila siya sa kanyang kuya. Nakwento pa nila sa akin sa tuwing bisperas ng bagong taon na nagpapaputok sila ng kwitis at 5-star. Meron silang gamit na mahabang stick na nakatape ang kandila dahil ang kanilang ina ay lagi silang pinapaalalahanan na mag-ingat kung gusto pa nilang kompleto ang kanilang daliri sa darating na bagong taon. Hanggang sa nagtanong siya kung meron bang magandang club dahil nais niyang magsaya. Dinala namin siya sa isang club na napuntahan namin noong magkasintahan pa lang kami ng mister ko. Lahat kami nagsasaya, nakainom na din at nung ako ay sumasayaw sa dance floor nang biglang nakita ko sa harap ko ang kuya ng mister ko. Marami-raming alak na din ang kanyang nainom at sinabayan niya akong sumayaw. Dito ang kamay niya ay napunta sa hindi karapat-dapat na lugar. Ilang beses kong tinanggal o hinawi ang kanyang kamay pero pilit niya itong binabalik na para bang gagambang gumagapang sa aking katawan. Kaya umalis na lang ako at hindi na inintay pa kung ano pa ang maaaring mangyari. Ang mister ko na nagkataong nagpunta sa banyo at inaya ko na kaagad siyang umuwi na nagdahilan lamang ako na masama ang aking pakiramdam. Habang nasa sasakyan kami pa uwi, dito ko na naisip na mukhang tama ang mister ko. Pero huwag muna akong magpahunos dili dahil baka dala lamang ito ng alak at hindi niya matandaan ang kanyang ginawa. Kaya naman pilit ko itong kinalimutan dahil ayaw ko na sa hindi pagkakaintindihan mag-away ang magkapatid na ngayon unti-unti at nagsisimula pa lang nilang ibinabalik ang kanilang relasyon. Ngunit kinaumagahan, sa kusina habang ako ay nagtitimpla ng tsaa, lumapit siya sa akin at bumulong. Playing hard to get, sabay kindat. Nung mga sandaling iyon, parang may naaninag akong kadiliman sa kanya na tila ba lumabas ang kanyang tunay na pagkatao, na tunay niyang anyo at yung ngiti niya halatang halata na sinadya niya ang kanyang ginawa. Nangilabot ako bigla at humaripas ng takbo palayo sa kanya. Napanganga ako dahil hindi ako makapaniwala na halos mapabilib niya ako sa kilos niya, na akala ko hindi niya alam o hindi niya intensyon na gawin iyon dahil may impluwensya ng alak. Ngunit hindi pala, na ngayon nakita at nasaksihan ko na tama ang mister ko. Bastos nga ito at naniniwala na ako na isa lamang ito sa dahilan kung bakit nila pinutol ang relasyon sa kanya. Hindi ko na ito pinalampas at dali-dali akong nagtungo sa opisina ng asawa ko. Pagdating ko sa opisina, nakasimangot ito at galit na galit. Tinanong ko siya kung bakit. Sabi niya, alam na niya ang tunay na dahilan kung bakit bumalik sa buhay niya ang kuya niya. Nanghihiram daw ito ng pera sa kanya at nais na mag-invest daw siya sa negosyong nais niyang itayo. Nung hindi pumayag ang mister ko, sinabi niyang baka yung papa ko maging interesado, total nagmamay-ari ito ng negosyo. May sariling commercial building at iba pa. Pera pala ang tunay na rason kung bakit siya nakipagkita sa amin. Nung malaman ang tunay na dahilan, dito mas lalong nag-init sa galit ang mister ko at nasuntok niya ang kanyang kuya. Matapos siyang magkwento, tinanong niya ako kung anong nangyari sa akin, kung bakit ako naroroon, at dito ko sinabi ang nangyari. Niyakap niya ako at tinanong kung ayos lang ba ako. At matapos nito, humingi siya ng paumanhin. Mahal, pasensya ka na, pinagdudahan kita. Maikli kong sambit. Akala ko din nagbago na si kuya, pero hindi pala. At pasensya na sa ginawa niya. Hinding-hindi na ito ulit mangyayari. Sagot niya. Malungkot ako sa nangyari dahil nagkaroon ng ganoong kapatid ang aking mister. Ngunit ganito ang buhay. May mga bagay na hindi natin makontrol. Pero isa lang ang sigurado ako. Ayaw kong makasalamuha siyang muli. Na ayaw kong makita siyang muli. At sana
Matagal ang panahon na muling magtagpo ang landas namin o mas mainam na tuluyan na siyang huwag bumalik dahil nais kong tahimik at mapayapa ang buhay namin. Pangalawang video. Akala ko, isa akong pinakamaswerteng nilalang sa mundo. Paano ko po ito nasabi? Bukod sa nag-uumapaw na pagmamahal na binuhos ng aking mga magulang, meron din akong 3 nakatandang kapatid na handa akong protektahan anumang oras. Sa aming 4 na magkakapatid, bukod sa ako ay bunso, ako din ang nag-iisang babae. Dahil ako lamang ang nag-iisang prinsesa, kaya naman ramdam ko ang lahat ng kanilang atensyon, pag-aalala, pag-aasikaso at pagmamahal. Lahat ng gusto ko, lahat ng luho ay nasusunod. Madali lamang ito para sa aking mga magulang dahil kabilang ang aming pamilya sa mayroong kaya sa pamamagitan ng paglago ng negosyo ng aking mga magulang. Ang negosyong ito ay minanapa ng aking ama sa kanyang ama. Naalala ko noon, ikinuwento ng aking ama na hindi niya nais na sundan ang yapak ng kanyang ama. Nung bata ako, nakatanggap ako ng isang regalong laruang eroplano. Hindi ko alam kung bakit magmula nung sinimulan kong hawakan ito, ang imahinasyon ko ay nagsimula ding lumipad at napaisip ako. Simula nito naging mahilig na akong mangolekta ng mga modelong eroplano at nais kong maging piloto. Pero taliwas ang lolo niyo dito. Akala ko kapag nagtapos ako ng mechanical engineer, mapapabago ko ang desisyon niya. Ngunit iba ang takbo ng aking kapalaran. Bandang huli, ako pa din ang pumalit sa posisyon niya. Bahagi nito. Hindi man niya natupad ang pangarap maging piloto, pero si kuya ang naging piloto. Sabi ng aking ama, masaya na siya na kahit isa sa kanyang mga anak ang natupad ang pangarap niyang ito. Merong ding 5 taon ang agwat ng aming edad ni kuya, ang pangatlo sa aming magkakapatid. Kaya naman, maging sila, itinuring akong isang prinsesa. Ang kwento sa akin ng aking ina, matapos niyang ipanganak ang 2 kong kuya, nais daw niyang magkaroon ng anak na babae. Ngunit sa pangatlo niyang pagbubuntis, hindi sila nagtagumpay. Sa katunayan, isinantabi na niya ang kanyang nais na magkaroon ng anak na babae. Lalo na, siya ay malapit ng mag-40 ang edad. Kaya itinuon niya ang lahat ng kanyang mga atensyon sa mga nakatatanda kong kapatid. Mula sa paghahanda ng kanilang pagkain, sa paghatid sa eskwelahan, at pagturo ng mga takdang aralin. Kahit na meron kaming kasambahay at merong yaya ang mga kapatid ko, hindi hinayaan ng aking ina na iasa lahat ito sa mga tauhan. Bibihira lamang siyang tumulong sa negosyo ng aking ama at kung meron siyang gagawin, isa siya sa mga namamahala sa pagbabayad ng buwis sa oras na panahon na ng bayaran at pasahan. Ang aking ina ay isang lisensyadong accountant, kaya siya ang namamahala sa mga usaping pinansyal ng kanilang negosyo. Dahil daw dito sa kursong ito, pangarap niyang maging abogado. Ngunit nung siya ay ikinasal, hindi na niya ito ipinagpatuloy dahil meron na daw siyang bagong layunin. Ang maging ina sa kanyang mga anak at ang misis sa kanyang mister. Hanggang sa isang araw, magdidiwang siya ng ika-38 kaarawan. Dito niya natuklasang siya ay nagdadalang tao. At hindi lang iyan, ang sanggol na nasa sinapupunan niya ay babae. Lahat sila ay nagdiwang. Hindi daw niya mapigilang mapaluha dahil hindi niya inaasahan na bibigyan sila ng Panginoon ng isa pang biyaya. Sa mga panahong ding ito, ang negosyo nila ay mas malago na rin. Bukod sa meron silang ari-ariang malaking lupaing sakahan at lupang malapit sa dagat na naipundar na mag-asawa. Na bago pa ako isinilang, nagpapatayo na sila ng maliit na resort dahil nais daw ng aking ina na magkaroon ng bahay bakasyunan malapit sa dagat hanggang sa naisipan nilang pagkakitaan ito. Ito ang naging proyekto ng aking ina at pinagkakaabalahan habang siya ay nagbubuntis. At nung ipinanganak ako, ito ay bukas na. Dito halos ko iginugol ang karamihan ng oras ko magmula nang magkaisip ako dahil lagi akong kasakasama ng aking nanay.
Nung maliit pa ako, madalas akong makarinig ng papuri. Ang ganda-ganda ng prinsesa namin. Ang cute-cute naman ni Princess Amanda. Ang galing-galing naman mula sa aking ina, ama, mga kapatid hanggang sa aking yaya, mga ibang makasama sa bahay na tauhan ng aking mga magulang. Sa kanilang papuri, ang aking kumpiyansa sa sarili ay naging mataas. Sa isip ko, wala nang hahadlang sa kasiyahang nadarama ko ng mga sandaling iyon. Namulat ang isip ko na gawin ang nais ko, gusto ko, na walang iniisip na mayroong kokontra, magsasabi ng taliwas sa iniisip ko. Na iniimahe ko rin na isa ako sa mga karakter sa mga istorya kung saan ang mga bidang babae ay maganda at mga prinsesa. Mahilig din akong maglaro ng manika. Nagpapanggap na nagtsatsaa kami kasama ang iba ko pang mga laruan habang nakasuot ako ng bestida na maihahalin tulad mo sa mga paborito kong prinsesa. Na mayroong iba't ibang kulay ang mga damit, gaya ng lila, kalimbahin, pula na tulad ng kulay rosas, bughaw, puti, at pinaghalong berde at bughaw na kulay ng dagat sa dalampasigan ng Boracay. Bukod dito, marami din akong koleksyon ng tasa na pangtsaa na madalas kong makalaro ay ang aking ina. Matapos kong mag-siesta, pagising ko, merong sasalubong sa akin sa may beranda na may tanawin ng dagat. Sa mesa, nakahain ang 2 tasa at may mainit na tsaa para sa aking ina at juice naman para sa akin. Hindi din mawawala ang crackers o biscuit para makompleto ang tinatawag kong afternoon tea. Nakaugalian namin itong gawin ng aking ina kahit na malaki na ako. At nung ako ay malaki-laki na, dito ako nagsimulang uminom ng mga herbal tea gaya ng rose, chamomile, chrysanthemum o lemon tea. Kasabayan nito, tinuruan din ako ng aking ina sa asignaturang sipnayan. Nakalaunan, naging mahusay ako dito. Sa katunayan, lahat kaming magkakapatid ay mahusay sa larangang ito. Hindi maalis sa isip ko na dapat hindi ko madismaya ang aking mga magulang. Kaya naman, pinag-igihan ko ito. At sa tingin ko, naman ako din ang kausayang ito sa mga magulang ko. Kaya hindi ako masyadong nahirapan habang itinuturo niya ito sa akin. Maliban sa mga oras na inilalaan ko kasama ang aking ina, bukod dito, tinuruan din ako ng mga kuya ko sa kanilang mga hilig, ang paglalangoy at maging ang maglaro ng basketball paminsan-minsan. Pero kadalasan, ako ay nakaupo sa tabi at nanonood sa kanilang maglaro. Nakakahiyamang aminin pero may mga pagkakataon nakikita ko ang mga kuya ko na nagkakapikunan sa larong ito. Merong kasamang pisikal pero bandang huli sa kanilang pagkainis o pikunan, sila ay nagkakabati din nung araw na iyon. Ang nagustuhan ko sa mga ito ay ang paglangoy. Ito din ang libangan ng aking ama kapag hindi siya abala sa kanyang mga negosyo. At ang paglalangoy din ang madalas naming ginagawa kapag nagbabanding ang buong pamilya. Sa nakaugaliang ito, masaya at maayos ang aming pamilya. Akala ko, ganito din sa labas ng bahay namin. Ngunit, mali ako ng akala. Dahil lumaki ako sa tahanang ako ang sentro ng kanilang mundo, maganda sa kanilang paningin at laging pinupuri, inaasahan ko din na ganito rin ang reaksyon ng ibang tao sa akin. Sa unang baitang hanggang ika-4, masaya ako, madaldal, merong mga kaibigan, mga kaklase na naimbitahan ko sa bahay at nakakapaglaro kami. Hindi ko alintana kung ano ang sasabihin nila sa akin, maganda o negatibo. Marahil, lahat kami ay mga bata pa. Puro laro ang nasa isip. Pero nung ako ay oras na mag-grade 5, dito ko naramdaman ang pagkadyahe. Nagsimula ito nung naamin ko sa isa kong kaibigan na meron akong crush sa isa naming kaklase. Ang dahilan kung bakit nasabi ko ito ay nahalata niya na palagi akong nakatingin sa nasabing kaklase kong lalaki. Uy Amanda, baka matunaw si Jacob, kanina ka pa nakatingin. Sambit nito. Ah? Hindi naman. Maikli kong tanggi. Anong hindi? Obvious kaya? Bigla niyang sagot. Masyado kang obvious.
you clearly like him. Dagdag niya. Di nga, obvious ba? Tanong ko. Sa tingin pa lang niya, kahit hindi ko nahintayin ang kanyang sagot, alam kong halatang halata ito. Magmula noon, inoobserbahan ko na ang sarili ko na hindi mahalata. Mga nakaw na tingin kahit ilang segundo o ang masilayan siya kahit mga 2 o 3 beses sa buong araw na magkasama kami sa klase. Hanggang sa papunta sana ako ng restroom. At sa may corridor, may narinig akong nag-uusap at hindi ko sinasadyang marinig ito. Oy, si Christine maganda. Sambit ng isang lalaki. Oo, maganda nga. Sambit ni Jacob na kilalang kilala ko at hindi ako maaaring magkamali. Si Amanda? Tanong ng isang lalaking kaibigan niya. Hindi siya maganda. Malaki pa nga pati noo. Di akong walang magkakagusto dun. Sagot ni Jacob at sabay tumawa. Noong oras na marinig ko ito, merong kirot na parang hiniwa ng kutsilyo ang puso ko. Nagpatuloy pa sila sa pag-uusap kung sino ang maganda o hindi. Pero ako, ayaw ko nang ipagpatuloy ang pakikinig sa usapan nila. Dahan-dahan kong iniatras ang aking mga paa at umupo sa aking upuan. Tulala at hindi ko maiproseso ang aking narinig. Natapos ang klaseng iyon na merong makulimlim na pakiramdam na tila pasan ko ang daigdig. Na dismayado ako dahil ang akala ko maganda ako. Madalas akong makatanggap ng papuri mula sa aking mga magulang, mga kapatid ko, at maging sa mga tauhan o empleyado ng mga magulang ko kapag nakikita nila ako, na nagbigay sa akin ng kumpiyansa at ngiti. Hindi ko naisip na, natural, pupurihin ako ng ganoon ng mga magulang ko at kapatid dahil isa ako sa mahalaga, importante at mahal nilang miyembro ng pamilya. Lalo na ako pa ang bunso at nag-iisang babae. Sa labis na nag-uumapaw na buhos ng kanilang mga papuri, tumatak sa isip ko na ako ay magandang nilalang at walang iniisip kung ano ang sasabihin ng iba. Gayon din ang mga tauhan na nakakasalamuha ko sa bahay o sa mga negosyo ng aking mga magulang. Kaya naman, pinaniwalaan ko ito. Subalit, dito ko lang napagtanto na marahil sinasabi lamang nila iyon dahil doon sila nagtatrabaho. Kaya puro magaganda o positibong komento lamang ang kanilang binabanggit. Ang tanga-tanga ko, ang bilis kong maniwala, sabi ko sa sarili ko. Hindi ko alam kung bakit, pero labis na nakaapekto sa akin ang komento ni Jacob, na parang siya ang bumasag ng aking panaginip at dinala ako sa realidad. Sumagi sa isip ko, kung ganoon ang tingin niya sa akin, maaring hindi lang siya ang merong ganoong opinyon hingil sa akin. Nung gabing iyon, pagtingin ko sa salamin, hindi ko mapigilan na makaramdam ng matinding pagkadyahe o pagkailang. Kung noon, maglalagay ako ng clip o magtatali ng buhok sa harap ng salamin at sabik na papasok ng paaralan. Ngunit, nung kinabukasang ding iyon, na kahit anong gawin kong ayos sa aking buhok, talian o ipitan man, walang pagbabago sa aking itsura. Hindi ko din alam kung paano haharap sa mga kaklase ko. Natatakot ako na ito ang maging dahilan ng kanilang panunukso o simulan akong tuksohin hingil sa itsura ko. Hanggang sa natagpuan ko ang sarili ko na madalas na akong nakayuko. Pinili kong maging tahimik upang hindi ako mapansin. Hindi na rin ako sumasama sa mga kaklase ko kapag sila ay lalabas. Hindi ko maiwasang isipin na isinasama lang nila ako dahil awa ang nararamdaman nila para sa akin. Na napipilitan silang makipagkaibigan sa akin kahit ayaw nila. Hindi ko alam kung bakit ang laki ng epekto ng komentong iyon ni Jacob mula sa akin. Marahil, hindi ko inaasahan na dahil lamang sa aking itsura, bumase siya kung magugustuhan niya ako o hindi. Na dahil pangit ang itsura ko, ganoon na kaagad ang tingin niya sa akin. Lumipas ang panahon, nung nagsimula akong magsekondarya, idinidistansya ko na ang sarili ko sa iba.
Ang dati kong ugaling masigla, mapagbiro, aktibo, bigla itong naging kabaliktaran. Pinahaba ko na rin ang aking buhok at tinatakpan ang malapad kong noo. Naglalagay din ako ng kaunting lipstick. Dahil lagi akong maputla, naaakalain mong meron akong sakit. Nung natutunan kong maglagay ng makeup, naglagay din ako upang takpan ang pangit kong muka. Ang yugto nito ng aking buhay na sa tuwing binabalikan ko ang nakaraan, hindi ko mapigilang mapangiwi at sabihan ang aking batang sarili na, bakit ganyan ang ginawa mo sa sarili mo, Amanda? Ang malungkot at kakaibang kilos na ito, syempre, napansin ito ng pamilya ko. Napansin nila ang pagbabagong ito. Pero kahit na anong sabihin nila, tila ba hindi natitibag ang pader na itinayo ko dahil sa isip ko, nasasabi lamang nila iyon dahil kadugo nila ako. Gumawa ako ng invisible na kulungan para sa sarili ko. At sa bawat oras na lalabas ako ng bahay, ako ay ilang na ilang sa itsura ko. Dahil labis na labis akong nag-aalala kung ano ang sasabihin ng iba, ito ang kulungang itinayo ko para sa sarili ko at gumawa ng sariling multo. Hindi ko maalog o mawala sa isipan ko na lahat ng mga taong nakatingin sa akin, ang sinasabi nila ay, ang pangit niya, ang pangit niya, ang pangit niya. Na sa oras na lumapat ang kanilang mga tingin sa akin, masamang negatibo na agad ang tatakbo sa aking isipan. Kahit na inilayo ko ang sarili ko sa sibilisasyon, hindi ko naman pinabayaan ang aking pag-aaral. Ayaw ko na, pati sa pag-aaral, ay pag-aalalahanin ko pa din ang mga magulang ko. Kaya naman kahit na madalas akong mag-isa at walang kaibigan, matataas naman ang mga grado ko. Bagay na mas gusto kong gawin at maging proud ang mga magulang ko sa akin. Dahil batid kong hindi man nila sabihin sa akin ng diretsyo, alam kong nag-aalala ang mga ito. Dahil pinili ko ang ganitong klase ng buhay, natanggap ko na ang magiging kapalaran ko, na ang tunay na buhay ay hindi katulad o malayong malayo sa mga fairy tales na nababasa ko sa mga libro. Nagdaan muli ang panahon, pinili kong sundan ang yapak ng aking ina at planong magtrabaho sa kanila. Buo na ang desisyon ko na ako ang papalit sa pwesto ng aking ina. Bagay na labis na ikinatuwa ng aking mga magulang. Mas maganda na sa kanila ako magtrabaho kaysa sa ibang kumpanya para hindi na ako mahirapang makisalamuha sa iba. Sa aking pag-aaral ng kolehiyo, meron akong 3 malapit na kaibigan na kasakasama ko sa tuwing meron kaming proyekto, group report at thesis. Hindi ko planong maging mapalapit sa kanila, pero sa 4 na taon naming magkaklase, sila ang ipinakilala kong mga kaibigan sa aking pamilya. Madalas akong bilina ng aking ina, maging masaya, mag-enjoy habang kolehiyo ako, na lumabas kasama ang mga kaibigan na magkaroon ng social life. At dahil halos araw-araw niya itong sinasabi bago ako pumasok sa eskwela, hindi ko na maiwasang marindi. Tamang-tama, nagkataon noon na sila ang kagrupo ko at kahit na hindi ko gusto, napilitan ko silang imbitahan upang ipakita sa aking nanay na meron akong kaibigan. Na sila ang kasakasama ko hanggang sa kami ay makatapos ng kolehiyo. Nung nagsimula naman ako magtrabaho, kapag napapansin ng aking ina na madalas kong ginugugol ang oras ko sa trabaho, papaalahanan niya akong lumabas at makipagsalamuhang muli sa ibang mga tao. Dahil ang rutina ko araw-araw ay opisina, kain, uwi at matulog. Bunso, parang ako ang nahihirapan sa sitwasyon mo. Bakit hindi ka makipag-date? Gusto mo hanapan kita? Sambit ng nanay ko habang kami ay umiinom ng tsaa. Ma, okay lang po ako, sagot ko. I just worry anak eh. Malungkot na wika niya. Sa tuwing naririnig ko sa kanya yung pag-aalala, hindi ko mapigilan na eto na naman ako, binigyan ko na naman ng pagkadismaya ang aking ina. Lalong-lalo na ibang-iba ako sa mga kapatid ko. Ang 2 kong kuya ay meron ng sariling pamilya at ang pangatlo naman ay 5 taon na silang magkarelasyon ng nobya niya.
na araw na lang ang iniintay at sa tingin ko, magpo-propose na siya dito. Para hindi ako madalas mapansin ng aking ina, iminungkahi kong ako ay bumukod. Pero hindi sila pumayag na mas lalo lamang daw akong magiging mag-isa at hindi nila malalaman ang kalagayan ko. Nung marinig ko iyon, marahil pumasok sa isipan nila na may kakayahan akong wakasan ang buhay ko dahil sa labis na kalungkutan. Malungkot ako, oo, pero ni minsan hindi sumagi sa isip ko ito. Kaya naman hindi ko makumbinsi o mapapayag ang aking mga magulang na ako ay bumukod sa kanilang tahanan. Sa napakatagal na panahon, nung ako ay umidad na 30, tila ba kinalabit ako ng Panginoon at sinabing bakit hindi ko harapin ang takot ko at subukan na magmahal. Sumagi ito sa aking isipan nang mag-hire ang aking ama ng isang bagong empleyado. Siya ay mahusay sa paggamit ng computer, website developer at graphic artist din siya. Kinakailangan kasi ng mga website sa mga negosyo ng aking mga magulang at iba pang teknolohiya upang mapabuti, i-promote at mas makilala pa siya ng masa sa pamamagitan ng internet. Noong una ko siyang nakita, para akong biglang bumalik nung ako ay nasa grade 5 dahil kamukha niya ang nag-iisang crush ko at nagsugat din ng puso ko. Kahawig na kahawig niya si Jacob. May pagkamatangos ang ilong, mahabang pilik mata at magandang hugis ng mga mata. Akala ko nakakita ako ng multo, pero nung tiningnan ko siyang muli at ang ngiti at labi niya ay merong pagkakaiba. At syempre, ang pangalan at apelyido nila ay magkaiba. At mas matanda din siya sa akin ng 3 taon, kaya malayong malayo na iisa lang ang katauhan nila. Magkalapit ang opisina namin kaya madalas kaming magkita. Nung una, nagngingitian bilang pagbigay galang bilang magkatrabaho hanggang sa magkaroon kami ng pagkakataong mag-usap na dalawa. Nangyari iyon nung nagkaroon ng Christmas party para sa mga empleyado doon. Halos 1 taon na din siyang nagtatrabaho doon at ipinakita din niya ang kanyang husay at galing sa kanyang trabaho. Nung kumakain kami, iisa ang mesa na aming kinaupuan. Dito siya nagsimulang mag-umpisa ng paksa ng mga pag-uusapan. Maayos ang naging takbo ng usapang iyon at natuklasan kong marami kaming pagkakapareho, gaya ng gusto ng musika, pelikula at maging pananaw. Ito din ang nagbigay daan upang madalas na kami ay mag-usap. Dahil sa madalas naming pag-uusap, unti-unti ko ding binuksan ang puso ko. Sinabi niya sa akin na hindi daw mahalaga ang itsura para sa kanya at hindi daw siya doon bumabase para sa isang tao. Nung marinig ko ito, hindi ko mapigilang mapahanga sa kanya. Bagamat naiilang at nagdadalawang isip nung inamin niya sa akin na nais niya akong ligawan, nagdesisyon akong tanggapin ito dahil sa isip ko, panahon na para makawala sa mga insecurities ko, na matutunan kong mahalin ang sarili ko at mawakasan ang mga langgam na nasa utak ko. At marahil naisip ko na siya ang makakatulong upang tuluyan akong makawala dito. Sa paglipas ng panahon, naging maganda ang takbo ng aming relasyon. At kami ay nagpakasal matapos lamang ang una naming anibersaryo bilang magkasintahan. Hindi lamang nito napasaya ang puso ko, maging ang mga magulang ko. Sa aming kasal, niregaluhan nila kami ng matitirhan. At sa bawat gabi, kami ay magkatabi. Palagi niya akong yakap sa pagtulog. Kung hindi yakap, maghahawak ang aming mga kamay. Subalit ang aming pagsasama ay sinubok din ng tadhana. Dahil kahit na mahigit na 1 taon kaming magkasama, hindi kami biniyayaan ng supling. At natuklasan kong ako ang may problema, na nagdulot ito ng lamat sa aming pagsasamang mag-asawa. Napansin ko na iginugugol na niya ang mga oras sa kanyang bagong negosyo na binigay sa kanya ng aking ama bilang panimula. Noong una, binigyan ko siya ng oras at espasyo na kailangan niya dahil pareho kaming nalulungkot. Bumalik akong muli na magtrabaho sa aking mga magulang dahil pakiramdam ko, mas lalo lamang akong masisiraan ng ulo kapag maglalagi ako sa bahay. Hanggang sa nakaramdam ako na parang merong mali.
Yung instinct ng babae na pakiramdam nila ang mister nila ay mayroong iba. Nasabi ko ito dahil madalas na siyang sa ibang kwarto natutulog at hindi na kami magkatabi. Hindi lang iyan, bibihira na din siyang kumain sa bahay o sabayan akong kumain. At nararamdaman ko ang ilangan sa aming dalawa. Bukod dyan, meron din akong naamoy na kakaiba. Amoy na pabangong hindi sa kanya. Ang akala kong ibinaon kong insecurities noon ay biglang nanumbalik at palagi akong dinadalaw ng bangungot. Nagsimula akong magsiyasat o mag-imbestiga ng sarili ko. Kapag may pagkakataong pwede kong makita ang kanyang cellphone, sinusuri ko ito at wala naman akong makita. Kapag natsetsempuan ko namang bukas ang kanyang laptop, susuriin ko din ito. Pero ako ay bigo. Nabanggit ko itong agam-agam na ito sa mga kaibigan ko. At base sa mga obserbasyon ko at walang ebidensyang nakuha, hindi sila kumbinsidong meron itong iba. Pero kahit na paulit-ulit kong isinasantabi ang hinala ko, hindi ko siya mapakawalan. Kaya naman nagdesisyon din ako na ibahagi ito sa aking mga magulang at maging sila, hindi din naniniwala sa mga paratang ko. Lalo na, kakasimula pa lang ng kanyang sariling negosyo. At sinabing marahil abala lamang ito at sinisikap na magtagumpay. Pinalipas ko muli ang mga buwan at ipinagpatuloy kong obserbahan ang aking mister. Pero ganoon pa din, wala akong ebidensyang laban sa kanya at hindi ko pa mabitawan ang aking hinala. Dito na din ako humingi ng tulong sa aking ama na baka pwede niya akong matulungan. Ngunit maging ang aking ama ay kumbinsido na wala siyang ginagawang anumang kakaiba at mali ako ng akala. Pinayuhan din niya ako na huwag mag-isip ng kung ano-ano. Noong mga panahong humingi ako ng tulong sa aking ama, yun din ang araw na kinausap ako ng mister ko. Sabi niya, masyado siyang dismayado sa resulta na hindi kami magkakaanak at itinuon ang kanyang atensyon sa negosyo upang makalimot. Ngunit nakaligtaan ko ang importanteng bagay. Ikaw. Nakalimutan kong ikaw ay nagdurusa din at isinisisi ko sa iyo ang lahat. Patawarin mo sana ako. Dagdag niyang paliwanag. Matapos niyang sabihin iyon, ang marupok kong puso ay nagpatawad. At nakita kong muli ang kanyang mga kilos na gaya ng dati. Nagpapakita na siya ng emosyon, magkatabi na kami ulit ng higaan. At isa pa, wala din naman akong ebidensya sa mga paratang ko. Kaya naman natuwa ang puso ko. Sa panunumbalik ng aming relasyon, lagi na akong nakangiti at napansin na ito ng aking mga magulang. Hanggang sa nagkaroon kami ng pagsasalo-salo, dito ko din natuklasan na nangangailangan ang mister kong muli ng tulong pinansyal. Dahil ang kanyang negosyo ay nagkakaproblema at upang matulungan itong makabangong muli. Hindi ko mapigilang makonsensya dahil marahil iyon ang kanyang pinagkakaabalahan. Kaya lagi siyang gabi o nasa trabaho dahil sa hinaharap niyang problema. At samantalang ako kung ano-ano ang mga naisip ko na hindi maganda tungkol sa kanya. At dito ako humingi ng tawad at nangakong hindi na muli iyong gagawin. Magmula noon, naging mas maasikaso at mas mabuting misis ako sa kanya. Kasabayan nito, handa siyang tulungan ng mga magulang kong tulong pinansyal sa kanyang hinihingi upang matulungan siyang magtagumpay. Araw ng Sabado, papunta ako ng supermarket at planong maghanda ng mga putahing paborito niya. Nang mabangga ang minamaneho kong sasakyan ng isang van, merong nakakabit na dashcam sa sasakyang minamaneho ko at tiningnan ito ng insurance company. Habang nire-review nila ito, napansin nilang maraming araw na walang record. Kaya tinanong nila kung may sira ba ito. Mariin ko namang itinanggi. Buti naman, yung nangyaring aksidente ay maayos na nakarecord at nakita na ang van ang may sala sa nasabing banggaan. Sinubukan niyang mag-overtake ngunit merong paparating na kasalubong na sasakyan at nagkataong pinilit niyang bumalik sa tamang linya ngunit ang sasakyang sa unahan namin ay huminto. Kaya ako ay nagpreno at hindi na nakontrol ng van ang kanyang sasakyang minamaneho at siya ay tumama sa sasakyan ko. Nung matapos iyon, na-curious ako kung bakit walang mga record ang ibang araw.
Kaya naman sinubukan ko itong dalhin sa shop upang tingnan kung may sira o kailangang palitan ang memory card. Habang piniplay ang mga dating recordings, meron akong napansing kakaiba. Nagmamaneho ang mister ko at habang nagmamaneho, may kausap ito sa telepono. At base sa kanyang sinasabi, hindi ko mapigilang mapaupo dahil sa bandang huli, tama pala ang hinala ko na ang mister ko ay mayroong iba. Kaunting tiis na lang, makukuha ko na ang pera at pwede na tayong magsama. Huwag kang mag-alala kay Amanda, mababaliw lang yon kakaisip. At buti na rin na hindi kami nagkaanak dahil ayaw ko ang magiging itsura nito, hindi siya magandang babae. Wika niya sa telepono. Dinala ko ito sa aking ama at siya na ang gumawa ng mga sumunod na hakbang. Sa ebidensyang iyon, kumausap kaagad siya ng abogado upang mabigyang aksyon ang kanyang ginawa. At dito din namin natuklasan na ang negosyong kunong sinasabi niya ay hindi pala ito lehitimo at ginamit niya lang ang pera. Sa katangahang kong ito, pati mga magulang ko ay nalinlang. Ang rason kung bakit wala akong makita dahil bago siya dumating sa bahay, lahat ay binubura niya. Sa nangyaring iyon, hindi ako nag-alinlangang makipaghiwalay sa kanya. Dahil sa kanyang nakaligtaang burahin ang nasa dashcam nung araw na iyon, nabuking ang kanyang mga plano. Pakulo lamang niya ang mga kilos niya para makakuha siya ng pera. Hindi ako makapaniwalang ginugol ko ang ilang mga taon na kasama ang lalaking iyon. Naayos naman ang aming legal separation at ang mga ari-arian na nakapangalan sa aming mag-asawa ay naibalik sa aking pangalan. Tutal naman, pera iyon ng mga magulang ko. At nararapat lamang na ibalik ko ito. Kung noon, kapag narinig ko ang salitang hindi ako maganda, labis akong apektado. Ngayon nung marinig ko iyon, hindi ako nasaktan, hindi ako naapektuhan, dahil iyon naman talaga ang katotohanan, na kahit ilang beses kong ipagdiinan, iyon pa din at iyon pa din ang lalabas. Sinimulan kong buksan ang isipan ko at natutunang mahalin ang sarili ko. Sa pagsisimula ng ganitong pananaw, nakaramdam ako ng tunay na ligaya, kaginhawaan at katapangan. Hindi na rin ako nababahala kung mayroong negatibong komento ang iba hinggil sa itsura ko. Ang mahalaga, napapalibutan ako ng mga taong mahal ko at tunay na mayroong nagmamalasakit sa akin. Hindi na ako muling nag-asawa pa. Masaya na akong makipag-date pero hindi pinapasok ang seryosong relasyon. At wala nang balak na mag-asawang muli. Madalas na din akong sumasama sa mga party at unti-unti na ding bumalik ang aking sigla gaya ng ugali ko nung pagkabata. Hindi rin ako nakakaramdam ng inggit sa mga pamilya na mga kuya ko at kontento na ako na maging habang buhay na tita. Na ito ang lagi kong payo sa aking mga pamangkin na mahalin ang ating sarili kahit ano pa man ang ating itsura at matutunang baliwalain ang mga negatibong komento upang hindi maapektuhan ang pananaw natin sa buhay. Kumbaga, you do you and love yourself. Na sa oras na matutunan mo iyon, maganda ang magiging resulta. Pangatlong video. Isa ako sa tipo ng magulang na nagkaroon ng paborito hinggil sa anak. Nakakahiya ang ganitong ugali, pero kahit na magsisi ako bandang huli, wala na din akong magagawa dahil ang mga anak ko ay malalaki na at panghabang buhay kong pagsisisihan ang ginawa ko para mapunan ko ang aking pagkakamali. Hindi ko rin inaasahan na ito din ang magtatraydor sa akin bandang huli. Nalabis kong ikinadismaya at ikinalungkot na sa aking pagnilay-nilay, ako ay isang talunan at bigong magulang dahil sa paraan ng pagpapalaki ko sa aking anak. Sapagkat maging ako nung ako ay lumalaki, ganito rin kasi ang nakasanayan ko. Sa aming 7 magkakapatid, meron ding kani-kanyang paborito ang aming mga magulang. Subalit sa aming magkakapatid, wala namang nangyaring inggitan o reklamo hinggil dito. Kaya sa pakiramdam ko, na tumatak ito sa isip ko at inaasahan ko na ganito rin ang magiging reaksyon ng mga anak ko sa hinaharap. Sa ganitong kapaligiran ako lumaki, kaya naman dala-dala ko din ito hanggang sa ako ay tumanda, nag-asawa at nagkapamilya. Ako ay ipinanganak at lumaki
sa lalawigan ng Visayas. Ang kaalaman ko sa fish farm ay mula sa turo ng aking ama. Ito ang aming pangunahing pangkabuhayan. Sa aming magkakapatid, 4 kami ang nakamana ng kaalamang ito. Samantala ang iba kong mga kapatid ay nakipagsapalaran sa ibang bansa o sa ibang syudad. At nung tuluyan na kaming iniwan ng pareho naming mga magulang, ang 2 sa mga kapatid ko na may kaalaman sa fish farm ay lumipat sa ibang lugar upang doon sila magtayo ng kanilang sariling fish farm at doon na rin nila nakilala ang mga babaeng pinakasalan nila hanggang sa nagkaroon na sila ng bawat pamilya. Nung ako ay nag-asawa, ako din ay lumipat ng bayan. Ang bayan ng aking misis dahil kakaunti o mangilan-ngilan lamang ang merong fish farm doon. Gamit ang salapi na mula sa aking porsyento, ito ang pinantayo at pinangpuhunan ko sa itinayo kong negosyong pang fish farm. Ito ang pinagsikapan naming mag-asawa na itaguyod para sa aming pamilya. Gaya ng kasabihan, kapag may tiyaga, may nilaga. At nakapagbunga ito upang makabili kami ng maliit na lote na permanente naming matitirhan. Dito rin sa tahanang ito kami bumuo ng maraming alaala hingil sa aming pamilya. Nung ipinanganak ang aking panganay, nakitaan ko na ito agad ng potensyal, lalo na nung sinabihan ako ng kanyang maestra na siya ay matalino. Hindi ko maitatago na ako ay naging proud sa kanya. Hindi ako magaling sa paaralan noon, kaya naman hanggang sa elementarya lamang ang natapos ko. Kontento na ako na marunong bumasa at sumulat, sapagkat kung sa trabaho o pangkabuhayan ang aking aalalahanin, ay meron naman akong kaalaman sa pangingisda o ang pagkakaroon ng fish farm. Nasundan ang panganay ko nung siya ay magtatatlong taong gulang. Napag-isipan naming mag-asawa dahil sa planong ito, alam namin na merong 4 na taon ang kolehiyo. Kaya kahit papaano, merong ilang taon ang agwat sa pagitan ng mga bata kapag oras na mag-aaral sila sa kolehiyo. Ang pagkakaroon ng ganitong pagitan ng edad sa magkapatid upang mapaghandaan naming mag-asawa ang kanilang edukasyon. Sa kadahilanan sa aming magkakapatid, lahat ng mga babae ay nakatapos ng pag-aaral sa kolehiyo at merong mga kani-kanyang magandang trabaho. At iyon din ang nais ko para sa mga anak ko. Naisip ko na kung ano man ang pangarap nila maging paglaki. Nasa kanila na ito, basta ang mahalaga, maibigay ko ang edukasyon na kailangan nila para sa kanilang kinabukasan. Subalit nung tumungtong ng grade 3 ang panganay ko, nagsimula siyang magtanong ng mga bagay na hindi ko mapigilang mahiya o madismaya para sa sarili ko. Gaya ng, "Tay, hindi po ba tayo mayaman? Bakit puro isda na lang ang ulam natin? Tay, wala po ba akong bagong damit o sapatos? Kasi yung mga kaklase ko laging maganda at maayos ang mga gamit nila. Tay, sa birthday ko, gusto ko ding mag-imbita ng mga bisita at gusto ko ganapin sa isang fast food restaurant yung may mascot. Tay, sayang yung talino ko kung sa public school lang ako mag-aaral. Mabagal sila masyado. Gusto ko pong mag-aral sa private school gaya nung pinsan ng kaklase ko." Hindi ko mapigilang malungkot dahil hindi kami ganoon kayaman. Opo, meron akong maliit na negosyo. Pero mas malaki pa ang gastos ko sa mga hiling niya. Kung pagsasamahin namin ang gastos mula sa kanyang edukasyon at sa mga bagay na kanyang hiling, ang halaga nito ay mataas kumpara sa kinikita namin sa fish farm. Talagang kukulangin kami. Hindi ko naman mapigilang sumagi sa isip ko na baka siya tamarin mag-aral sa oras na hindi ko maibigay ang mga nais niya, na masayang at mawalan siya ng gana. Iyon pa man din ang kanyang motibasyon sa kanyang matataas na grado sa paaralan. At ito ang nakaugalian kong gawin, ang maibigay lahat ng kanyang kahilingan. Hindi naman niya ako binibigo hinggil sa kanyang pag-aaral dahil palagi itong matataas.
At kada sa pagtatapos ng eskwela, palagi kami ni Mrs. na umaakyat ng entablado upang sabitan siya ng medalya. Kaya naman kahit na minsan hirap akong magampanan ang mga kanyang hiling, pinipilit ko itong matugunan dahil hindi niya ako binibigo hinggil sa kanyang pag-aaral. Ang isa pang dahilan kung bakit ko ito nagagawa ay dahil sa ang pangalawa kong maunawaing anak. Pareho akong biniyayaan ng Panginoon na anak na lalaki. Kaya naman lahat ng mga gamit ng kanyang kuya, gaya ng damit, sapatos at iba pa, siya ang sumalo. Kapansin-pansin na madalas ang may bago ay ang kanyang kuya dahil mas malaki ito, mas nangangailangan ng mga bagong kagamitan kumpara sa aking bunso. Hindi ko mapigilang makaramdam ng awa sa bunso ko, pero nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil siya ay mabait at sa murang edad, naiintindihan niya ang aming sitwasyon. Nung narinig niya ang kuya niya na nagsabi na nais nitong mag-aral sa pribadong paaralan, hindi ito nagreklamo o sumagot na, "Tay, bakit si kuya naka-private?" Bagkus, ang narinig ko sa bibig niya ay, "Oo nga po tay, bagay na bagay yan kay kuya para mas lalong mahasa ang kanyang talino." At nakangiti pa niya itong sinabi. Hindi ko mapigilang matuwa dahil biniyayaan ako ng Panginoon ng isang matalinong anak at isa namang mabait. Habang lumilipas ang panahon, napapansin ko sa panganay ko laging nakukulangan. Ang kinikita ko sa negosyo sapat lamang. Magmula nang lumipat siya ng pribadong paaralan, parati na itong nagpapadagdag ng mga material na bagay na gaya ng kanyang mga kaeskwela. May mga pagkakataong hindi ko kayang ibigay ito at kapag nangyayari ito, madalas siyang magtampo at hindi kami iimikin. Hindi ko naman ito matiis pero merong panahong kami ay nagigipit lalo na kapag mahina ang bentahan at merong mga isda na nagkakasakit. Gayunpaman, ang pangalawa kong anak, tahimik lamang at nagkaroon ng interes sa aming negosyo. Magaling naman siya sa sipnayan. Pero sa ibang asignatura, hindi siya nakakakuha ng mataas na marka. Kaya naman bilang pagbibigay daan sa kanyang nakakatandang kapatid, hindi siya nagdemand o humingi ng anumang bagay. Kahit sa kanyang kaarawan o regalo sa Pasko, masaya na siya kahit sa simpleng t-shirt lamang. Kaya hindi ko siya masyadong binigyan ng pansin dahil siya ay simpleng tao lamang, hindi gaya ng kanyang kuya na mas mataas ang pangarap. Nung dumating ang panahon na nagtapos ang bunso kong anak sa sekundarya, nagsabi ito sa amin na hindi na niya balak ituloy ang kanyang pag-aaral sa kolehiyo upang magamit namin ang perang ipambabayad sa kanyang matrikula para sa kanyang kuya. Ang aking panganay ay kumuha ng kursong inhenyero dahil nais daw niyang magtayo ng kanyang sariling negosyo na isang construction company. Na bagay dahil dumarami naman ang mga nais magpagawa ng mga bahay at isa pa, malaki naman ang kinikita dito. At ang bunso ko naman, ang napili niyang negosyo ay ang fish farm. Dagdag pa ng bunso ko, "Tay, kayo nga po, wala namang kinuhang degree sa fish farm pero hanggang ngayon maayos pa rin naman po ang takbo nito. At ni minsan, hindi naman po tayo nakaranas ng matinding gutom, kaya ito din po ang napili kong pasukin. Nakatapos na naman po ako ng sekundarya, sapat na po ito." "Salamat anak, malaking tulong talaga ito lalo na sa Maynila pa pinili ng kuya mo na mag-aral," wika ko. Bukod kasi sa matrikulang binabayaran sa kanyang universidad, kailangan din ito ng allowance sa pagkain, bayad sa dormitoryo, at iba pang gastos na kinakailangan sa kanyang pag-aaral. Bagamat ako ay nalungkot sa desisyon ng bunso ko, pero hindi ko maiwasang makaramdam ng kaunting tuwa dahil pinagbigyan niya ang kanyang kuya. Tunay ngang napakabait niya at nauunawaan niya ang kanyang kuya. At syempre, sa oras na magtagumpay sa hangarin ang kanyang kapatid, hihilain rin kami nito pataas. Sa aming fish farm, kahit ilang dekada na akong namamahala nito, tila ba may hangganan at hindi ko ito mapalago ng husto.
Kaya naman, imbes na mamuhunan ako sa ibang negosyo, sa panganay kong anak ako na mumuhunan sa pamamagitan ng kanyang edukasyon. Batid kong balang araw, siya naman ang magtataguyod sa amin at siya naman ang tutulong sa kanyang kapatid. Kaya naman madalas kami ng misis ko na magpasalamat sa aking bunsong anak. Sa kabila ng mas madalas kong pinapaboran ang panganay ko, ang misis ko naman ang nagpupuna nito sa aking bunso kapag nangyayari na madalas naming pinagbibigyan ang kanyang kapatid. Habang nag-aaral sa Maynila ang aking panganay, sa loob ng 4 na taong iyon, 2 beses lamang siya umuwi sa amin. Naiintindihan ko ang kanyang dahilan na yung ipapamasahin niya ay ilalaan niya na lang sa kanyang proyekto sa paaralan o kaya naman ay pangkain niya. Kung kami namang mag-asawa ang luluwas ng Maynila, mas malaki ding pamasahe ang aming magagastos, kaya naman hindi ko din ito ipinilit. At ang kapalit nito, kada pagtatapos ng isang semester, nagpapadala siya ng sulat at litrato na may kopya ng kanyang mga grado. Nung una, hindi ko pa maintindihan ang ibig sabihin ng mga marka na 1 o 2. Yun pala ang numerong iyon ay katumbas ng 90 pataas na grado. Ang bunso ko naman, ang katukatulong ko sa fish farm. Kahit pa nung bata ito, nagpakita na siya ng interes sa aming pangkabuhayan. Kaya naman naisip ko sa kanyang pagtulong-tulong sa akin, inaabutan ko siya ng bayad para sa kanya. At nung umidad ito ng 16, imbes na kumuha ako ng tauhan, siya na lamang ang kinuha ko. Naisip ko sa pamamagitan niya, maipapatuloy ko ang legasiya na minana ko pa sa aking ama. At sa paglipas ng panahon, naging mahusay ang bunso ko sa larangang ito. Kumuha din siya ng maiksing kurso hinggil dito na mga bagay na mas lalong makakatulong sa pagpapalago nito kapag dumating ang araw na siya na ang mamamahala. At sumapit ang panahon na nakatapos ang aking panganay. Labis kaming nagagalak. At ito ang pinag-ipunan naming buong pamilya at lumuwas kami ng Maynila upang masaksihan ang kanyang pagtatapos. Totoo nga, na labis nakaka-proud ang makitang nagtapos ang isang anak, na naranasan at nasaksihan ko ito bilang isang magulang. Iyon din ang kauna-unahang pagkakataon na nakakain kami sa isang magandang kainan. Aaminin ko, hindi ko mapigilang mapakamot nung nakita ko ang mataas na presyo sa bawat putahe sa kanilang menu. Kami ni Mrs. ilang beses na nagkatinginan nung oras na makita namin ang halaga. Tay, Nay, kapag ganyan ang itsura nyo, paghahalataan kayo na taga-probinsya at mahirap, nakakahiya. Naiiritang wika ng aking panganay. Kuya, totoo naman, taga-probinsya kami, wala namang masama. Sagot ng aking bunso na nakangiti. Huwag ka nang sumagot, kutusan kita dyan Biglang sagot ng kanyang kuya. Tama na kayong dalawa. Isang maligayang araw ito, dapat mag-enjoy lang tayo. Pag-aawat ko. Sa pagpili ko ng pagkain, mas nanaisin ko pang mabusog ang mga anak ko, kaya naman ang in-order ko ay isang putahing isda at may pagkamura. Nahiwagaan ako sa bahagyang komento ng panganay ko na, Tay, isda? Ayaw mong umorder ng iba na hindi isda. Mas gusto ko pa din ang lasa ng isda, anak. Maikli kong sagot. Ang bunso ko ay umorder ng pasta na mayroong sahog na seafoods at naghati sila ni Mrs. dahil ang sukat ay para sa 2 tao. At ang panganay ko, ang star ng pagdiriwang, umorder ng steak. Isa sa pinakamahal na putahe doon. Habang kumakain siya noon, naikwento niya sa amin na una siyang nakatikim ng ganoong klaseng pagkain nung naimbitahan siya sa isang pagsasalo-salo. At magmula noon, isa na daw ito sa kanyang paborito. Kaya naman iyon ang napili niyang kainan nung araw na iyon. Masarap naman ang putaheng naihain. At nung oras na matikman ko ito, sumagi sa isip ko na, kaya pala siguro mahal ang singil dahil sa kanilang presentasyon, mga sangkap na ginamit, na bago sa aking panlasa. At wala nang mas ikakasarap pa dahil sa matagal na panahon,
Ito din muli ang unang beses na nagkasalo-salo kaming buong pamilya na kumain. Kaya kahit sa likod ng aking isip na malaki ang halaga na aming babayaran, ito ay sulit na sulit. Matapos naming kumain ang tanghaliang iyon, naglakad-lakad kami sa pinakamalaking mall sa Maynila. At bago kami bumalik ng probinsya, nagtungo at namasyal kami sa kahabaan ng Manila Bay, Luneta Park at Intramuros. Hindi ko mapigilang humanga sa panganay ko dahil sa kanyang pananalita, postura at suot. Hindi mo aakalaing ito ay laking probinsya. Hindi ko maitago ang ngiti sa aking labi dahil sa labis na pagka-proud ko sa aking panganay. Dahil wala akong malaking pampuhunang maibigay sa nais niyang ipatayong negosyo, kaya naman walang ibang pagpipilian kundi magtrabaho muna siya sa isang kumpanya. At awa ng Diyos, nakahanap siya ng kumpanyang mayroong mataas na sahod. Magmula nung siya ay nagtrabaho, bibihira na namin siya makausap sa telepono o makita. Palagi itong abala, bagay na naiintindihan namin, lalo na alam namin na sa tamang daan siya patungo sa kanyang pangarap. Hindi ko siya pinilit na magbigay sa aming mag-asawa dahil alam kong nag-iipon ito. Okay na sa amin na ang kinikita sa fish farm ay nagkakaroon na ng sobra dahil tapos na kami sa mga malalaking gastusin. Sa paglipas muli ng panahon, tumawag siya na uuwi dahil nais niyang ipakilala ang babaeng nais niyang pakasalan. Sa isang pagtitipon sa hapunan upang magkita ang bawat magulang at miyembro ng pamilya ng ikakasal na partido, sa pananamit, mga suot na alahas ng nanay ng babae, batid kong ito ay may kaya. Kung paano sila magsalita, mag-uto sa mga silbidora sa nasabing restaurant na iyon, ay sanay na sanay sila sa ganoong gawain. Kaya naman hindi na ako magtataka na nung araw na ginanap ang kanilang kasal, isa itong napaka-ingrande. Yung kasalan ng mga artista na napapanood ko lamang sa telebisyon, hindi ko mapigilang mapanganga nung makita ko ang setup sa simbahan, bridal car at reception. Talagang mapapawaw ka sa sosyal. Kasabayan nito, ngayon ko lang napagtanto ang ibig sabihin ng panganay ko na maging presentable sa araw ng kanyang kasal. Hindi ko mapigilang madyahin ng kaunti nung pinuna niya ang aming mga kasuotan nung araw na kinita namin ang kanyang future parents-in-law. Bago ang kasal, tuwang-tuwa kami ni Mrs. dahil sinama kami ng aming panganay sa isang malaking mall sa aming probinsya. Dito, ibinili niya kami ng ilang pares na magagandang kasuotan mula pang itaas, pang ibaba at maging sapatos. Hindi lang iyan, first time ko din nakaranas ng pa-facial, foot spa at salon. Ang tumatakbo sa isip ko, eto na ang pagsisimula ng pag-angat namin sa buhay. At syempre, nung ikinasal siya, nagbigay din kami ng regalo, yung naipon namin ng mga taon nung nagsimula siyang magtrabaho. Nawala ang ngiti ko nung marinig kong sinabi niya matapos kong iabot ang puting sobre na merong lamang salapina. Ito lang tay, maiksi niyang reklamo. Hindi ko mapigilang mahiya dahil hindi na naman umabot sa ekspektasyon ng aking anak na panganay ang aming nabigay. Nadismaya ako ng bahagya pero imbes na magmokmok, ang inisip ko na lang ay marahil stress siya sa trabaho, sa preparasyon sa kanyang kasal o marahil sa kanyang paghahanda sa kanyang negosyo. Kung ano pa man iyon, nagdesisyon akong hindi palakihin at ipinagkibit balikat ko na lamang ang kanyang sinabi. Basta ang mahalaga, masaya at natagpuan na niya ang babaeng makakasama niya panghabang buhay. Iyon ang pinaka-importante. Makalipas naman ang ilang taon, ang bunso ko namang anak ang ikinasal. Kumpara sa kanyang kuya, ang kanyang kasal ay napakasimple lamang. Ginanap ito sa harapan ng isang alkalde at sa isang katamtamang laki na isang kainan malapit sa dagat. Talagang ang magkapatid ay magkasalungat sa kanilang mga nais. Nung inabot ko ang regalo kong puting sobre sa aking bunsong anak, nakangiti niya itong tinanggap at agad na nagpasalamat. Hindi na niya ito binuksan at nagsalita ako na, "Anak, pero bigla siyang sumabat at sinabing, "Tay, maraming salamat po." At ako ay niyakap. Kasunod ay nagpasalamat ang kanyang misis
at niyakap din niya ako, maging ang asawa ko. Nung bumukod na ang bunso ko, naging malungkot ang aming tahanan. Dito na din nagsimulang naglitawan ang mga sakit naming mag-asawa. At sa pagdaan ng panahon, ang aking misis ay naunang namayapa dahil sa sakit maging na rin sa edad. Ilang taon na din kaming senior, kaya naman ang mga sakit namin ay hindi na madaling gamutin. Nung pumanaw ang aking misis, iminungkahi ng panganay ko na kung anong plano ko ngayong ako na lang mag-isa sa bahay. Nabanggit ko sa kanya na ibibigay ko sa kanyang kapatid ang fish farm upang maipagpatuloy niya ito. Subalit, may ibang ideya ang aking panganay. Sinabi niyang ibenta ko na lang ang nasabing fish farm dahil nais niyang ipandagdag ang perang iyon sa pagpapatayo ng kanyang negosyo. At yung bahay naman namin, maaari itong paupahan at doon ako manirahan sa kanilang tahanan sa Maynila. Pero anak, naipangako ko na sa kapatid mo na ipapamana ko sa kanya ang fish farm. Sambit ko. Bakit? Anak niyo din naman ako ah. Bakit sa kanya niyo lang ibibigay? Sagot ng panganay ko. Hindi ko alam kung bakit hindi ko na ito tinutulan. Marahil, nung marinig ko ang sinabi niyang titira ako sa kanyang tahanan, nung nasabi niyang anak ko din naman siya, na ayaw kong makaramdam siya ng pagkadismaya at nagkaroon ng kasabikan ang puso ko nung malaman kong titira ako sa kanyang tahanan. Nakangiti ko itong sinabi sa bunso ko at kasabayan nito, ako ay humingi ng paumanhin dahil sa pangako ko sa kanya noon. At gaya ng dati, hindi siya tumutol, nagreklamo o nagalit. Bagkus, kung ano ang makakatulong sa kanyang kuya ay susuportahan niya ito. Nabanggit din niya na sa tagal na niyang nagtatrabaho sa fish farm, ang kanyang kinikita ay iniipon lamang niya. Dahil noon, wala naman daw siyang pinagagastusan sa pagkain o renta noong siya ay nakatira sa bahay. Sa pamamagitan ng kanyang naipong pera at kaunting ipon ng kanyang misis, itutuloy niya ang negosyong fish farm. Ayaw niyang lumipat ng ibang lugar dahil tanging sa pag-fish farm lamang ang alam niyang gawin. Maraming salamat anak, napakabuti mo. Wika ko. Wala po yun tay, sagot niya. At nung araw na ako ay umalis sa lupang kinalakihan ko, hindi ko mapigilang mapaluha dahil sa lungkot. Pero naisip ko na maigi na ito dahil kung maglalagi lamang ako sa bahay, mas lalo akong malulungkot dahil ako na lang mag-isa at ang bawat sulok ng tahanang iyon ay alaala ng yumao kong asawa. Makakatulong din ito upang mapagaan ang aking mabigat at nagluluksang damdamin. Sa paglipat ko ding iyon, naibenta ko na din ang fish farm at ibinigay ang pinagbentahan ko sa aking panganay na anak. Unang mga buwang paglalagi ko doon, magandang pagbati at ngiti ang aking natatanggap mula sa kanila. Ipinapasyal ako sa mga pasyalan, mga eleganteng hotel o lugar na hindi ko pa napupuntahan. Yun pala, isa pala itong pagpapanggap. Halos mag-iisang taon ako magmula noong nakatira ako sa nasabing tahanang iyon. Galing ako sa banyo isang gabi nang meron akong narinig na boses na nag-uusap sa sala. Pagsilip ko, ang anak kong panganay at ang kanyang misis na tila ba merong hindi pagkakaunawaan. Lumapit ako ng kaunti para malinaw kong marinig ang kanilang diskusyunan. Ano ba yung ama mo? Hindi mo ba alam na nakakadagdag yan sa bill ng kuryente? Wala namang ginawa kundi nasa bahay lang, pati yung laman sa ref nauubos din dahil sa kanya. Hindi ako makagalaw sa sarili kong bahay, hindi ako komportable at ang masakla pa dito, naiirita ako kapag naamoy ko ang bahay na malansa at yung amoy na yon hindi na mawala. Yung sopa malansa, yung kusina malansa, yung kubeta malansa, yung buong bahay nangangalingasaw na malansa. Kadiri, reklamo ng manugang kong babae. Akala ko ipagtatanggol ako ng anak ko, pero laking gulat ko nung marinig ko ang mga salitang lumabas sa kanyang bibig. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na matanda na yan? Bilang na ang mga araw niyan at mamamatay na din yan. Kung hindi ko lang kailangan yung titulo ng bahay sa probinsya, patagal ko na yan pinaalis. Pero hindi ko pa nakukuha, diba? Buti nga yung fish farm nakuha ko eh. Sa tingin mo ba, gusto ko din siya dito?
Kung ano ang naamoy mo, matagal ko na yan naaamoy. At alam mo kung gaano ko kinamumuhian ang malansang amoy na pilit kong tinatanggal sa katawan ko sa napakatagal ng panahon. Ganyan ang amoy na kinalakihan ko na labis kong kinasusuklaman at pinandidirihan. Ako nga, kahit na anong pabango ko, yung malansang amoy hindi na nawawala sa katawan ko. Kaya itiko mo yung bibig mo at magtiyaga ka dahil may kailangan pa ako sa kanya. Sagot ng panganay ko. Hindi ako makapaniwala. Lahat ng gusto niya, nais niya kahit na ikandautang ko pa ito, maibigay ko lamang sa kanya. Ganito pala ang tingin at ganti niya. Sa sobrang galit ko, bigla akong lumabas at sinampal sa magkabilang pisngi ang walang hiya kong anak. Ngayon, malinaw na sa akin ang lahat. Yung hindi niya pag-uwi nung nag-aaral pa siya, kahit nung nagtatrabaho na siya, maging ang pagbili ng mga damit sa amin at kung ano pang binigay niya nung bago siya ikinasal ay para iyon sa kanya. Ayaw niyang mapahiya. Ayaw niyang kutsain siya ng iba dahil sa kaibuturan ng kanyang puso. Ikinahihiya niya kami. Kinabukasang ding iyon, nag-alsabalutan ako at nagtungo sa bunso kong anak. Na ngayon ko lang napagtanto na mali ako ng anak na pinaboran. Nagulat ito nung makita niya ako at maging sa nangyari. Lumuhod ako sa kanyang harapan at umiiyak na humingi ng labis na kapatawaran sa hindi ko patas na trato sa kanilang magkapatid. Tay, okay lang po. Huwag po kayong mag-isip ng ganyan. Kung hindi po dahil sa inyo at mga turo po ninyo, hindi rin po ako magkakaroon ng lakas ng loob na pasukin ang negosyo. Wika ng aking bunso. Ngayon ko lang napagtanto na isa akong hangal dahil ganito ko pinalaki ang panganay kong anak at hindi magandang trato sa bunso ko na siya pa ang merong mas malaking puso. Sa ngayon, nakatira ako sa tahanan ng aking bunso kasama ang kanyang pamilya. Ang negosyo naman niyang fish farm ay mas napalago pa niya ito kumpara nung ako ang nagpapalakad nito. Madalas akong kusang kumikilos dahil sa labis na kahihiyan kahit na ilang beses akong sinasabihan ng bunso ko na magpahinga na lamang. Hindi lang iyan, ipinaayos din niya ang dati naming bahay, pinalagyan ito ng hardin at maliit na swimming pool at pinaparentahan niya ito bilang bahay bakasyunan at yung kinikita dito sa akin napupunta. Bilang allowance ko, pambili ng gamot at iba pa. Kaya naman upang hindi na makuha ito ng kanyang kuya, ipinangalan ko na sa kanya ang titulo ng bahay na iyon. Kung pwede ko lang sanang balikan ang nakaraan, itutuwid ko ang aking pagkakamali. Pero ang tanging magagawa ko lamang ay bayaran ang lahat ng pagkukulang ko sa aking bunsong anak hanggang sa huli ng aking buhay. Dito na po nagtatapos at sana po ay nagustuhan po ninyo ang mga kwentong ito. Hanggang sa muli, paalam at God bless po!